Kinabukasan, naalimpungatan si Teresa dahil parang may sumisipa sa may sofa na kinahihigaan niya. Nakabaloktot kasi sa sofa dahil napakalamig kagabi. Hindi kasi siya sanay na naka-aircon ng buong kabahayan. Sa probinsya nga, pinapatay pa yung aircon niya sa kanyang room dahil mas nais niyang gamitin ang electric fan lamang. Dito kasi sa condo ni Leon, buong loob ng condo ay naka-aircon. Iba pa ang aircon ni Leon sa salid nito. Sa pagkakaalam ni Teresa, isang malaking kumpanya namang damit ang pag-aari ng pamilya ni Leon. Kilala ang company ng mga ito sa buong Pilipinas. Ang pagkakaalam pa niya sa mga kwento ng kanyang ate Adela noon, nag-e-export din daw ng mga damit ang clothing company ng pamilya nito, kadalasan sa mga bansang karatig ng Pilipinas. Hindi niya alam kung anong katungkulan doon ng lalaki. Baka isa ito sa mga boss. Siyempre, anak ito ng may-ari. Tagal mo namang gumising? Inis na wika nito. Sinisipa pala nito ang upuan kaya gumalaw iyon. Siguro nilakasan nito ang pagsipa kaya doon na siya nalimpungatan. Pasensya na Leon. Hating gabi na kasi ako nakatulog kagabi kaya medyo tinanghali ako ng gising. Hinging pa umanhin niya rito. Bumangon ka na nga dyan. Nagpa-deliver na ako ng almusal. Wika nito saka tumalikod na. Otomatikong napangiti siya. Sa wakas kasi makakain na rin siya. Gutom na pa naman talaga siya. Nagtunugan pa ang kanyang tiyan ng maamoy ang mabangong aroma ng kape na nagmumula sa kusina ni Leon. Mabilis siyang napatayo at agad nagtungo sa kusina. Naabutan na niyang prenting nakaupo si Leon habang humihigop ng kape. Nagbabasa ito ng dyaryo. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Nakita niyang fried rice, fried egg, hotdog, bacon at pandesal na nasa mesa. May nakaredy na rin kape na agad nagpangiti sa kanya. First time niyang maranasang timplahan Leon kaya hindi niya maiwasang kiligin. Parang sinadya nitong ayusin ang pagkain niya sa mismong harapan ng uupuan niya. Kaya naman di na niya masupil ang iting kanina pang napakapit sa kanyang mga labi. Umupo na siya at agad na kumuha ng isang pirasong pandesal na pinaka-favorite niya sa lahat. Agad siyang kumagat doon at humigop sa mainit na kape. Napapikit pa nga siya ng malamnam na init na kape ang kanyang tiyan. Kagabi, nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak habang namimilipit sa sobrang sakit ng tiyan dahil sa gutom. Kumuha pa siyang muli ng pandesal at isinawsaw iyon sa kanyang mainit na kape. Tsaka muling humigop. Tsaka niya sinimulang lantakan ng fried rice at mga ulam na nasa kanyang harapan. Para siyang timang na hindi mawala-wala ang pagkakangiti sa kanyang mga labi habang nilalantakan ng mga pagkain. Maya-maya ay napaangat ang kanyang mga mata at napatuon kay Leon na nooy nakangawing nakatingin sa kanya. Muntik na tuloy siyang mabulunan dahil sa pagkagulat. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Takang tanong niya rito. Talagang nakuha mong kumain nang hindi man lang naghihilamos at nagmumubog ng bibig? Nakangiwing wika nito. Ha? Kasi sorry, nawala sa isip ko nung maamoy ko yung kape. Kagabi pa kasi ako gutom eh. Alam mo na, hindi na naman ng tiyan ko simula pa lang kahapon nagbiyahe tayo. Kagabi naman naghanap ako ng makakain dito sa kondo mo pero wala kaya tiniis ko na lang ang gutom ko. Mahabang paliwanag niya rito pero ang pisngi niya ay pakiramdam niya ay nag-aapoy na dahil sa init niyon. Feeling niya ay umakyat ang lahat ng kanyang dugo sa mukha. Alam niyang pulang-pula na ang kanyang pisngi. Next time huwag mong kakalimutan. Kadiri. Nakangiwing wika nito. Sige, tipid na sagot niya. Makadiri naman to. Wagas. Akala mo hindi siya nasasarapan at nababangon sa bibig ko kagabi? Bulong niya sa sarili. Ano yun? May sinasabi ka? Kunot noong tanong nito. Ang sabi ko, salamat sa almusal na inihanda mo. Tinimplahan mo pa ako ng kape at talagang inayos mo pang food sa mismong harap na upuan ko. Kanda-utal na wika niya. Makagawa lang ng palusot. Asa ka? Huwag kang assuming babae. Hindi ako nagtimpla ng kape at lalong hindi ako nag-ayos ng mga food mo. Yung nag-deliver ang nag-ayos niyan. Tigas din talaga ng mukha mong isiping pagsisilbihan kita matapos ang kagaguhang ginawa mo sa akin. Sa amin ni Adela. Singhal nito sa kanya. Sabay marahas na ibinaba ang tasa ng kaping hawak-hawak nito. Tsaka tumayo na tagtungo na sa salid nito. Siya naman ay naiwang natitigilan. Hindi agad siya nakakilos. Para pa siyang timang kanina na hindi mawawala ang pagkakangiti. Yun pala, hindi naman ito ang may gawa. Bigla tuloy nawala ang gana niyang kumain. Kahit hindi pa talaga siya nabubusog. Ininom na lamang niya ang kape habang hindi maampat ang luha niyang muli na namang kusang tumulo. Tanggap na niyang kahit kailan, di sila magiging okay ni Leon.
kahit pa magkaibigan lang. Matapos magkape, tinakpan niya ang natitirang pagkain. Aalis naman si Leon kaya na lang din siguro ang kakainin niya ng pananghalian. Kesa naman masayang tsaka hindi rin kasi siya sigurado kung papayag itong samahan siya mag-grocery. Ayaw na niyang maramdamang muli ang matinding gutom na katulad kagabi. Sa bahay nila, never siya nakaranas na kumain ng pagkain na tira. Ang kanya kasing mama tinitiyak na bago ang kanilang pagkain. Kapag may tira-tira ito, pinamimigay na lamang sa kapitbahay. Hindi sila mayaman pero sadyang nakasanayan na iyon ng kanyang mama. Pero dito, hindi siya pwedeng mag-inarte sa pagkain. Lalo pat di niya sigurado kung may pagkain siya mamayang gabi. Teresa! Narinig niyang tawag ni Leon na kinaigtad niya. Mabilis niyang binitawan ang basong hinuhugasan niya at mabilis na nagtungo sa sala. Naabutan niya nagsusuot na ng sapatos ng lalaki. Tila handa nang magtungo sa trabaho nito. Ito ang susi ng bahay. Baka naman isambong mo pa ako na kinukulong lang kita dito. Hilig mo pa naman ang gumimik kasama mga kaibigan mo. At kung magmamall kami malapit na mall dyan, ipagtanong mo na lang sa sakayan. Tsaka sumama ka pala sa akin, mag-grocery tayo. Dapat tayo magtipid. Hindi ko sasayangin ang pera ko para lamang sa mamahaling pagkain dyan sa restaurant. Mabuti kung ako lang. Matuto kang magluto. Hindi ka prinsesa dito. Mahabang pahayag nito. Medyo masakit ang mga sinasabi nito, pero minabuti niyang hindi na lamang sumagot para wala ng gulo. Ibang-ibang aura nito kumpara kagabi habang may ginagawa silang milagro. Ngayon animo galit sa mundo na laging nakakunot ang noo. Samantalang kagabi todong ngiti pa ito at baby pa nga ang tawag sa kanya habang pinapalagay niya ito, pero ngayon bumalik na naman ito sa dati. Sige, magbibihis lang ako. Paalam niya rito. Anong magbibihis? Kunot noong tanong nito. Mag-grocery tayo, hindi ba? Nakapantulog ako, Leon. Alangan namang lumabas ako ng ganitong itsura. Wika niya rito. Sus, dami mong arte. Damit pa rin naman yan. Tayo na. Galit na wika nito. Pero Leon, hindi ba man lang ako nakakapaghilamos? Medyo mataas na ang boses niya. Masama ang tinging ipinukol nito sa kanya. May asawa ka na kaya hindi na kailangan maging maganda ka pa sa paningin ng iba? O baka naman may bala ka pang lumandi? Ha? Teresa, hanggat di pa lang kasal natin, hindi maaaring matikman ka ng iba. Akin ka lang. Naiintindihan mo? Akin ka lang. Nanlilisik ang mata sa galit na wika nito sa kanya habang mariing hawak-hawak ang kanyang palapulsuhan. Naluhanan naman siya. Gusto lang naman niyang magbihis para dito. Maglalandi agad. Tsaka hindi talaga niya matanggap na magtutungo siya ng supermarket na nakapambahay lang. Wala nang ligo ni wala pang toothbrush. Pero may magagawa pa ba siya? Yun ang nais ni Leon. Ilang na ilang sa Teresa habang nakasakay sa kotse ni Leon. Feeling niya napakabaho niya kaya minambuti niyang isiksik ang sarili niya sa pinakang gilid ng kotse nito. Ikaw ba naman walang ligo? Kahit nahilamos wala. Nandito na tayo. Tipid na wika nito at saka inayos ng park ang sasakyan at bumaba nang hindi man lamang siya pinagbubukas ng pinto. Dati-dati naman, pinagbubukas siya ng pinto nito noong sumasakay siya sa kotse nito. Pero ngayon, pabagsak pa nga isinara nito ang pinto. Napatingin siya sa kanyang damit. Pantulog iyon na ternong kulay light pink. May print na Hello Kitty. Pambahay din ang kanyang pangyapak at nakatali lang na pangtaas ang kanyang buhok. Bastahan nga lang iyon kaya gulo-gulo pa. Nakakahiya talagang itsura niya. Samantalang kahit nga lang sa bahay nila, tapos may bibilin siya sa tindahan, na hindi niya magawang lumabas na nakapantulog at wala pang ligo. Pero ngayon, dahil kay Leon, nagawa na niya. Kaya lang, paglabasan ng kotse, feeling niya pinagtitingin siya ng mga tao. Kaya nanatiling nakatingin lamang siya sa ibaba. Sinusundan lamang niya si Leon hanggang sa pumasok sila ng supermarket. Parang gusto niyang maiyak na makita ang isang babae na tila kasing edad niyang maganda ang forma habang siya'y nakapantulog lamang. Nakataas ang kilid ng babae habang nakatingin sa kanya. Napabilis tuloy ang sunod niya kay Leon. Kumuha ito ng cart. Ito na ang mismong nagtulak niyon at inutusan siyang kumuha ng mga kakailanganin nila. Hindi naman niya alam dahil wala naman siyang alam sa pagluluto at kung ano mga dapat niyang bilhin. Leon, hindi kasi ako marunong ng mga dapat na bilhin eh. Pwede bang ikaw na lamang ang mamili? O kaya ituro mo na lang sa akin at ako nang bahalang kumuha noon. Nauutal na wika niya rito. Wala ka talagang silbi. Bilis na, ikaw magtulak nitong cart. Singhal nito sa kanya. Napalingon siya sa paligid. Nagtigilan sa kanila yung ilang mga namimili din. Hiyang-hiya siya sa mga ito. Sino ba naman ang hindi mahihiya kung singhalan ka ng asawa mo sa harap ng maraming tao?
Tapos yung mga binitawan pong salita talaga namang susugat sa iyong puso. Napatungo na lamang siya, tsaka ito nang kumuha ng mga dapat nilang bilhin. May mga fresh food pa itong binili na hindi niya alam kung papaano lulutuin. Pwede pa sana kung egg at hotdog na lamang o kaya mga instant noodles, kaya lang talagang kumpletong pinamili nito. Nag-iisip tuloy siya kung paano niya yun maluluto. Bumili din to ng isang sakong bigas na kahit pagsasayang hindi niya alam kung papaano gagawin. Parang gusto tuloy niya magsisi kung bakit di man lang siya nagpaturo sa kanyang mama na magluto. Ngayon tuloy pakiramdam niya, napakalaki ng kanyang problema. Kumuha siya ng malalaking chichirya at ilagay sa cart pero sinaman siya ng tingin ni Leon at malahas na kinuha iyon at pinilig sa lagayan. Leon, bakit? Gusto ko nun may pera naman ako. Ako magbabayad. Wika niya dito. Bawal ang junk food sa bahay. Matuto kang kumain ng masusustansyang pagkain. Malamig ang boses na wika nito. Pero ngayon lang naman Di naman ako madalas kumain ng mga ganyan. Lalo pat di naman palagang bumibili ng ganyan si mama Pangangatwiran niya. Ang dami mong reklamo. Kapag ayaw ko. Tapos, manahimik ka na nga lang para wala ng gulo. Singhal na naman ito. Naitungo na lamang niyang ulo para hindi na makita pa ang mga tingin sa kanya ng mga namibiling nakakarinig sa kanila. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nabastos ng ganito. Kahit nga mama niya, hindi man lang siya masabihan. Kahit na may nahon kapag may ibang tao. Dito lamang na may namagitan nga sa kanila ni Leon. Tahimik na lamang siyang sumunod dito hanggang sa magbayad na ito ng mga pinamili nito. Ilang sandali pa at lunan na muli sila ng kotse nito. Nagluto ka mamaya ng sinigang na baboy. Sa kondo ko kakain. Seryosong wika nito habang nagmamaneho. Ha? Oo ba? Kanda o tala sagot na lamang niya kahit ang totoo, hindi niya alam kung paano lulutuin ang sinigang na baboy. Baka naman hindi makain ng pagkakaluto mo. Ipapaubos ko talaga sa iyo yun kapag nagkataon. Singhal nito sa kanya. Aayusin ko, promise. Wika na lamang niya dito. Nandito na tayo, baba na. Kahit kailan talaga napakabagal mo. Singhal na naman ito. Saglit lang naman, Leon. Di ko naman alam na nandito na pala tayo Tila naiiyak na wika niya dito. Pinapairal mo kasi ang katangahan mo. Bilis na. Anong oras naman, late na ako. Galit na wika muli nito. Bumaba na sila ng kotse. Binuksan nito ang trunks ng kotse nito. Nang matapos ang mababa ang lahat ng pinamili, isinara niya ang trunks ng kotse nito. Pero agad na pinaharurot niyo ng kotse. Naiwan siyang natitigilan. Sa isip niya parang hindi pa niya natandaan ang numero ng unit nito. Naalala niya ang susing ibinigay nito. Meron palang nakalagay doon. Napabuntong hininga siya na makita ang mga pinamili at isa-isang binuhat ang mga nakalagay sa plastic. Ang dami pa naman niyon. Parang hindi niya kayang buhatin mag-isa. Hay, ang dami niya na. Tulungan na kita. Wika ng isang lalaking hindi nalalayo sa edad niya. Okay lang. Kayo ko na, salamat na lang. Tanggi na. Sa Unit 105 ka pala? Sabay na tayo kasi paakit na rin ako Wika nito. Ganun ba? Sige, salamat ha. Medyo marami nga itong pinamili na yun kaya namamroblema din ako kung paano lahat tumadadala. Wika niya dito. By the way, ako nga pala si Raymond. Raymond Cuevas. Pakilala nito sabay lahat ng kamay. Ako naman si Teresa. Teresa Palejo. Asawa ni Leon. Yung may-ari ng condo unit na katabi ninyo? Pakilala din niya dito sabay tanggap ng nakalahad nitong palad. Ano? Asawa ka ni Leon? Tila nagulat na tanong nito. Oo naman. Bakit parang gulat na gulat ka? Kunot noong tanong niya. Nagulat lang ako. Ang bilis kasi, ang alam ko, wala na siyang asawa Wika nito. Mahabang kwento. Tayo na, akita tayo. Ayaw niya rito sabay dampot ng ilang plastic na alam niyang kaya niyang dalhin. Tumaliman na rin naman ng lalaki at sumunod na sa kanya. Samantala, kanina pa nanonood sa YouTube si Teresa kung paano magsaing pero natatakot pa rin siyang subukan. Baka hilaw o baka malambot ang pagkakaluto niya ng kanin. Sa sinigang naman nahugasan na niyang karne. Nahiwa na rin niya mga sangkap pero hindi niya alam kung tama bang gagawin niya. Natatakot siya na baka magkamali siya. Tatayo, uupo. Hanggang sa inabot na lamang siya ng tanghali pero hindi pa rin siya nakakapag-decide kung iluluto na ba o hindi pa. Kanina pa kasi niya tinatawagan ng kanyang mama pero baka busy ito dahil hindi sinasagot.
Minabuti niyang kainin na lamang ang pagkain na tira niya kaninang umaga. Matapos kumain, nanood palit siya ng nood hanggang sa napanood niya ang kakaibang pagluluto ng sinigang. Spicy sinigang iyon. Mahilig pa naman siya sa spicy kaya yun ang sinunod niya. Sinimulan niyang gayahin ang video. Sinunod niya ang pagkakasunod-sunod sa ginagawa sa video. Pasalamat na lang siya dahil ang kumuha siya ng isang bottle ng chili garlic paste kanina, hindi na inilis ni Leon. Alam kasi nitong mahilig talaga siya sa maanghang. Hanggang sa matapos na niyang lutuin ang sinigang. Alam niyang hindi pa rin perfect iyon pero talagang nagustuhan niya ang lasa. Kapag kasi nagsisinigang ang mama niya, may sasawan pa rin siyang dinurog na sili kasi mas masarap iyon para sa kanya. Pero hindi pa na-try ng mama niya na maglagay ng chili paste sa mismong sinigang. Hindi rin kasi pwede ang sobrang maanghang sa papa niya. Namamantal kasi ang buong katawan nito kapag nakakain ng maanghang. Maya-maya ay pinanood naman niya kung paano magsaing sa rice cooker. Maya't maya ang check niya kung luto na ba. Hanggang sa marinig niyang tumunog ng rice cooker. Ibig sabihin luto na iyon kasi automatic naman ang rice cooker ni Leon. Kapag ko ay minabuti niyang maglinis na lamang ng buong unit, maging ang kwarto ni Leon linis niya rin. Hindi kasi maayos ang kobre kamat mang una nito. Maging mga hinubad nitong damit ay nagkalat din kaya't sinamsam niya iyon. Hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang picture na nasa photo frame sa side table nito. Picture nito at ng kanyang ate Adela. Magkahinang ang labi ng mga ito at mababakas sa mga mata nito ang pagmamahal sa bawat isa. Hindi niya maiwasang makaramdam na naman ng kirot sa dibdib. Nang matapos, minabuti niyang maligo na para kapag dumating si Leon ay okay na siya. Kakain na lamang sila at magliligpit ng kinainan, tapos matutulog na siguro. Hindi naman siguro gagawa na naman ng kababalaghan si Leon, lalo pat di naman ito nakainom. Matapos maligo, nagbihis at tagayos na lang sila ng sarili. Sabi ni Leon mga 7 ito darating, kaya minabuti niyang initin na muli ang ulam at kanin. Medyo lumamig na kasi yon. Para pagdating nito, maghahain na lamang siya. Nang matapos, iba na siya niyang mag-makeup para maitago naman ang nangingitim na niyang parte ng pisngi. Yung paulit-ulit na pinagsasampal ni Ate Adela niya at asampal din ang kanyang papa. Maya-maya lamang ay narinig na niyang bumukas ang pinto. Nasa kusina siya ng time na yun kaya mabilis siya nagtungo ng sala para sa lubungan ito. Ngunit agad siyang natigilan nang may marinig itong kausap sa phone. I love you so much, babe. Sorry kung hindi ako nakatawag kanina, ha? Sobrang busy lang talaga kami sa office. Paliwanag nito. Tiyak niyang si Ate Adela niyang kausap nito. May nabuti niyang hindi na lang muna magpakita dito. Bumalik na lamang siya sa kusina para tiyaking maayos ang lahat doon. Maya-maya narinig niyang tila nahihirapan itong magpaliwanag sa kanyang Ate Adela. Parang may halong pagkainis na rin ang boses ito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw lang ang mahal ko at wala akong pakialam kahit maganda at sexy ang pinsan mo. Ikaw ang mahal ko at yun ang mahalaga. Narinig niyang tila medyo mataas na ang boses ng wika nito. Parang may punyal na tumarak na naman sa kanyang puso nang marinig ang mga katagang iyon. Kahit anong ganda niya ay hindi siya kailanman magugustuhan ng lalaki. Pinahid niya ang kanyang luhang pumapatak na pala nang hindi niya namamalayan. Halos isang araw pa lamang siya sa poder nito. Grabing luha lang nailuha niya. Ano pa kaya ang dadanasin niya? Nakalupitan mula dito bago matapos ang isang taon. Maya-may may narinig siyang tila binabatang bagay ni Leon. Napahiyaw pa nga siya dahil sa pagbagsak ng kung anong bagay na yun. Mabilis niya itong pinuntahan. Nakita niyang ang flower vase na may center table ang ibinaba nito. Halata ang galit sa mukha nito na makita niya at mas nagsalubong pa ang kilay nang makita siya. Sandali lang, lilinisin ko lamang ito, Leon. Naiwi ka na lamang niya. Tsaka mabilis na lumapit sa nagkabasag-basag na vase at wala sa loob na nahawakan niya iyon. Ow! Daig niya nang mapamali ang hawak niya. Agad na dumugo ang daliri niya. Pupunasan sana niya iyon ngunit sa kanyang pagkagulat, mabilis na nahawakan ni Leon ang kanyang kamay. Heist! Hindi ka kasi nag-iingat. Galit na wika nito pero parang nais maluhan Teresa dahil nababanaag niya sa mga mata nito ang pag-aalala. Ibig sabihin kaya nun, may care pa rin sa kanya si Leon? Alam niya na bilang kababatang kapatid lamang niyon. Tanggap na niya pero pinagpapasalamat na rin niya iyon. Kahit na ganong nalaman niyang may paki pa rin ito sa kanya. Mabilis siya nitong pinatayo at inalalayan patungo sa kusina. Itinapat ang kanyang kamay na dumudugo. Tingnan nito kung walang bubog iyon at nilinisang mabuti. Muli siya nitong inalalayan patungong sala. Pinaupo sa sofa. Mabilis nagtungo sa room nito at pabalik. May dalalang band-aid. Tsaka nito inilagay sa daliri niya. Salamat. Tipid niyang wika dito.
Ngunit agad itong tumalikod at di na muli siyang pinansin. Napailing na lamang siya pero napangiti ng bahagya dahil kahit papaano, nag-aalala pa rin pala sa kanya si Leon. Maya-maya ay bumalik nito dala ng dustpan at trash can. Winalis ito ang nabasag na vase saka siya hinarap. Sa uulitin, pairali mo naman ang kukote mo, Teresa. Hindi mo man lang ba naisip na baka masugatan ka kapag hinawakan mo ang mga lasog-lasog na vase na yan? Gagawa ka pa talaga ng paraan para isumpa ako ng mga magulang mo. Please lang naman. Tama na yung katarantaduhang ginawa mo sa akin. Huwag mo naman na sanang dagdagan pa. Singhal na wika nito sa kanya. Sorry. Wika niya na lamang dito. Tsaka mabilis na pinahid ang luha niyang bigla na lang tumulo. Maghayin ka. Gutom na ako. Pasinghal na utos nito sa kanya. Agad siyang tumalima dahil baka magalit na naman ito. Ininit ulit niya ng konti ang ulam tsaka naghain na siya. Kinakabahan siya pero maasam siya na magugustuhan nito ang first sinigang na nailuto niya. Maya-maya ay dumating na ito at tumupo sa pagkainan. Sumandok ng kanin at maging ulam. Siya naman ay sumandok na rin. Anak ng toko ang ulam to. Anong klaseng sinigang ba itong niluto mo? Tanga. Sinigang maanghang? Imbes na maasim, maanghang ang pagkakaluto mo. Bulyaw nito na ikinagulat niya. Masarap naman, Leon na. Ginaya ko lang naman yung sa YouTube eh. Wika niya ditong naiiyak niya. Diyos ko, Teresa. Napakawalang kwenta mo talaga. Simpleng pagluluto, hindi mo ba magawa? Paano ko ito kakainin kung ganito ang lasa? Tsaka hindi mo man lang ba naisip na hindi ako kumakain ng maanghang? Galit na bulyaw nito sa kanya. Sabay padabog na tumayo sa upuan. Tsaka nagtungo sa may sala tila may tinawagan. Siya naman ay hindi na maampat ang pagluha dahil sa sobrang sama ng loob. Hindi lang nito alam ang hirap niya para makapagluto namang. Tsaka excited pa naman siyang kainin ito ang kauna-unahang pagkain na siya mismo nagluto. Tapos ganoon lang pala magiging aksyon nito nang matikman iyon. Sobrang sama talaga ng loob niya. Nagugutom na siya kanina. Ngayon parang nawala lahat yun. At parang naisa lamang niyang gawin ay umiyak ng umiyak. Maya-maya, narinig niyang may nag-doorbell. Hindi na siya nag-abala pang tumayo para buksan ang pintong nasa sala naman ni Leon eh. Maya-maya narinig niyang may kausap na ito at bumalik na sa dining room. May dala-dala na itong pagkain, siguro in-order sa restaurant sa baba. Padabog na inilapag nitong pagkain. Kanin iyon at ulam. Ang ulam ay sinigang din na karning baboy. Lalo siyang naluha. Pwede naman itong bumili ng ibang ulam, pero sinadya nito para ipamukha sa kanya na hindi sinigang ang niluto niya. Ito, ganyan ang sinigang ha? Hindi ang luto mong parang pagkain ng aso. Ubusin mo yan ha? Wag mong itatapon yan. Diba sinabi ko sa'yo na kapag hindi ko makain yan, ipapaubos ko sa'yo. Ngayon, kainin mo lahat yan. Ayoko magtira ka. Kung hindi makakatikim ka talaga sa akin. Galit na singhal na naman ito. Umupo ito at nagsimulang kainin ang pinadeliver na pagkain. Siya naman ay patuloy lamang sa pagluha. Parang hindi niya kaya mga pinagagawa sa kanya ni Leon. Pero kasalanan din naman niya ang lahat. Hindi niya naalalang ni hindi nga pala mahilig sa spicy si Leon. Pinahid niya ang luha at sinimulang kumain. Kahit naman maanghang sinigang, masarap pa rin naman. Pinilit niyang kumain kahit na halos hindi niya malunok iyon. Kesa mas magalit sa kanya si Leon, sinunod na lamang niya ito. Pero hindi na siya nagkanin pa. Parang ginawa na lang niya ipapakulam para maubos niya iyon. Mabuti rin lamang pala't isang plastic laman ng karning baboy ang niluto niya. Kung hindi, baka hindi niya kayang ubusin yun. Pero halos maduwal-duwal na siya bago niya iyon maubos. Siyo nga, talagang inubos. Naiiling na wika nito. Napatingin siya ditong parang naiiyak na naman. Pagkatapos niyang sundin ang nais ito, ay naubusin ang luto niya. Yun pa ang sasabihin nito? Parang nakakaloko pang nakatingin sa kanya. Pakiramdam naman niya ay bumaliktad ang kanyang sikmura. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan at kaagad na dumuwal. Naisuka niya na hindi sinasadya ang lahat ng kanyang kinain. Nagkalat yun sa mesa, sa damit niya at nagtalsikan din ang kinakain Leon. Halos manlaki ang mata nito habang di makapagsalitang nakatingin sa kanya. Pero namumula ang mukha sa galit. Teresa, kadiri! Eksahiradang sigaw nito sabay mabilis na tumakbo sa CR. Dinig na dinig niya ang pagsasalita ng kung ano-anong masasama sa kanya. Siya naman ay pinahid ang luha at minabuting hubarin ng kanyang blouse dahil umagos ang suka niya doon. Hinayaan niyang nakasuot siya ng bra. Maliligo din naman siya pagkatapos ng linisan ng kalat niya. Nilagay muna niyang maruruming plato sa lababo at balak hugasan na lang mamaya pagkatapos niyang maligo.
Pero nasa niyang mesa at balak ng kuhain ng tuwalya para maligo. Ngunit pagtungo niya sa may sala, siya namang paglabas ni Leon sa CR. Nakabrief lamang ito at agad siyang napabaling ng tingin sa ibang direksyon dahil nakagip ng mata niya ang namumukol nitong sandata. Lumapit siya sa kanyang maleta para sana kuhain ng kanyang tuwalya, ngunit nagulat siya nang biglang may mga batitipunong bisig ang pumulupot sa kanyang bewang. Leon, ano ba? Bitawan mo nga ako. Pagpupumiglas niya, ngunit laking gulat niya nang paliguan nito ng halik ang kanyang patok. Alam na alam talaga nito kung saan ang kahinaan niya. Noong una ito rin ang dahilan kaya bumigay siya. Ang usapan nila noon, walang ganitong bagay na mangyayari sa kanila. Ito pa nga nagsuggest noon na hindi na dapat mangyari pa ang pagkakamaling nagawa nila noon. Pero ilang oras pa nga lamang ay may namagitan na sa kanila, kagabi, at ngayon ay mukhang mauulit na naman. Leon, ikaw ang nagsabi na hindi na dapat maulit pa nangyari sa ating pagkakamali, kaya please lang itigil mo na to. Baka magbunga pa ang kalokohan natin to at mas sumala pang sitwasyon. May hinahon pero may diiniyang pakiusap dito. Hanggat nasa poder kita, akin ka lang Teresa, at kahit anong gusto kong gawin sa'yo magagawa ko. Kahit ang katawang yan ay akin lang, at kung gustuin ko mang angkinin ka kahit kailan ka gustuhin, ay wala ka magagawa. At kung sakali mong magbunga, wala kang dapat alalahanin dun. Kaya kong sustentuhan ang pangangailangan ninyong mag-ina. Kaya please, huwag ka na mag-inarta dyan, dahil batid ko namang gusto mo rin to. Sabay alis nito ng hook ng kanyang bra. Medyo kinakabahan siya dahil baka kagatin na naman siya ni Leon sa balikat. Pero napapawi naman iyon na mainit itong halik sa kanyang balikat. Leon! Daing niya. Naramdaman kasi niya ang tila pagsimsim nito ng mariin sa may likod niya. Hindi niya alam kung talagang manirisim ba nito ang ganong gawain o dahil sa pinaparusahan siya nito. Kahit nasumuka ka baby, ang bango mo pa rin talaga. Sino bang hindi mababaliw sa isang katulad mo? Tila nagdedeliryo yung wika nito. Muli, nagpaubahan na lamang sa Teresa sa kanyang asawa at sabay nilang inabok ang rurot ng kanilang pagnanasa. Mariin nitong hinalikan ng kanyang labi bago siya nito iniwan para pumasok na sa silid nito. Siya naman ay inayos ang sarili at tinuloy na ang balak maligo. Pero bago iyon, pinunasan muna niya ang bakas ng kanilang pagdiniig na tumulo sa sahig. Hi, kamusta? Bati sa kanya ni Raymond na makita siya sa baba ng building. Nabagot kasi siya sa loob ng kondo ni Leon. Minabuti ni Teresa na magtungo sa baba ng building. May nakita siyang bilihan ng milk tea kaya bumili siya at nagtungo sa may maliit na park at doon uminom. Oh hi, milk tea? Alok niya rito. No thanks, nagja-jogging ako. Sabay ka, gusto mo? Talong nito. Naku, ikaw na lang Raymond. Babalik na rin ako mamaya sa kondo. Ubusin ko lang tong milk tea tapos balik na rin ako. Baka kasi tumawag ang asawa ko. Wika niya. Napansin niya ang pagtiim ng bagang nito. Hindi niya alam kung para saan yun pero hindi na lamang niya pinansin. Saan ka ba nakatira dati, Teresa? Ang daya kasi hindi man lang kita nakilala agad. Nauna ang pangkolokoy na yun sa'yo. Himig pa birong wika nito pero may laman ang sinasabi. Sa Laguna ako nakatira. Bali doon kami nagkakilala ni Leon. Sagot niya rito. Ah, kaya pala. Siguro in love talaga sa yung lalaking yun. Kasi ang alam ko sa kanya hindi siya mahilig sa bata. I mean yung katulad mo na fresh at talatang inosente pa sa lahat ng bagay. Wika nito. Bakit parang mas kilala mo pa si Leon kaysa sa akin? Tanong niya dito. Medyo kilala lang. Ilang taon na rin kasi kami magkapit-bahay. Tipid na sagot ito pero parang feeling niya may mas malalim pang dahilan sa kinikilos itong iyon. Ah, ganun ba? Ikaw ba? Taga dito ka lang ba talaga? Tsaka nag-aaral ka pa ba? Tanong din niya dito. Hindi kami talaga nakatira dito. Bale sa mga lolo at lola ko sa Pasay kaya lang si mommy nakabili ng condo unit dito. Kaya lumipat na kami. Single parent na kasi si mommy. Nasa dyan pa lang ako ng mommy ko, iniwan na kami ng daddy ko na hindi ko na nakilala. Wika naman ito pero hindi ka babakasan ng lungkot. Ah, sad naman. Pero nag-aaral ka pa ba? Tanong ulit niya. Oo naman, grade 12 na ako. Ikaw ba? Tanong din ito. Grade 12 na rin sana ako kaya lang biglaan itong pagpapakasal namin Leon kaya di ko na siguro maipagpapatuloy. Malungkot na wika niya. Ah, ganun ba? Sayang naman Teresa. Eh di kausapin mo si Leon na pag-aralin ka. Kaya lang alanganin na para mag-transfer. Paano yan? Sayang naman ang taon. Wika nito. Ganun talaga. Okay lang yun. 1 year lang naman ako dito eh. Malungkot na wika niya. 1 year? Bakit naman? Kunot noong tanong nito. Ha?
Wala. Ano kasi Teresa, sigaw ni Leon na ikinagulat naman niya. Ni hindi niya na natapos ang sasabihin dahil sa pagkagulat. Leon, next time, wag kang lalabas ng kondo na hindi ko sinasabi ha? Nakuha mo pang kumirengking? Di ka pa nagsawa sa akin. Galit na singhal nito saka hinila siya sa kamay. Aray ko, Leon, ano ba? Nasasaktan ako. Reklamo niya dahil nasasaktan na talaga siya sa pagkaladkal nito at maring paghawak nito sa kanyang palapulsuhan. Leon, babae yan. Wag naman ganyan. Sigaw naman ni Raymond. Wag kang mangialam dito, Raymond. Away mag-asawa to. Galit na singhal dito ni Leon. Sinamaan lamang ito ng tingin ni Raymond sa ngisi. Tila may nais itong sabihin pero hindi na lamang nagsalita pa. Siya naman ay patuloy na hinila nito hanggang sa makasakay na sila sa elevator. Pinagtitingin na sila ng mga tao pero parang walang pakialam sa mga ito si Leon. Hiyang-hiya siya dahil sa lantarang pagtrato nito sa kanya ng masama sa harap ng ibang tao. Pagkapasok nila sa condo unit ito, marahas siya nitong tinulak ng malakas kaya nawalan siya ng balanse at napahandusay sa sahig. Tila lalapitan sa nito at akmang tutulungan ay saglit na banaag niya sa mga mata nito ang pag-aalala pero agad ding tila natauhan ito. Lumayo ito sa kanya at nahalinhan ng galit ang kanina ay pag-aalalang nababanaag niya sa mga mata nito. Leon, hindi naman ako kumikiringking dun Lumapit lang sa akin si Raymond dahil nagkataong nagja-jogging siya doon sa park. Huwag ka namang magalit Naiiyak na pakiusap niya dito. Hindi mo kilalang lalaki yun kaya huwag kang makipag-close doon. O baka ikaw lang talagang unang magbigay ng motibo sa kanya. Ganyan ka na ba Kate Teresa? Hindi ka pa nagsawa sa akin. Pati kapitbahay ko gusto mo na ring tikman ngayon. Galit na singhal nito sa kanya. Hindi nga kasi Leon. Hindi naman ako ganun Tsaka isa pa, hindi rin ako may kasalanan kung bakit may nangyari sa atin ng gabing yun. Hindi ako, kundi ikaw yun, Leon. Kung hindi ka sana nagtungo sa kwarto ko noon at gumawa ng kababalaghan, edi sana hindi ganito kagulo ang buhay ko. Hindi ko ginusto yun. Kaya lang, kasalanan ko bang madarang din ako? Kasalanan ko bang harangin maangkin ang taong mahal ko? Kasalanan bang minahal kita, Leon? Nagmahal lang naman ako Pero kung hindi tama ikaw ang taong yun. Sana nga hindi na lang ikaw Sana ibang lalaki na lang. Sana hindi ganitong kahinatan ng buhay ko. Hindi naman ako masamang babae Nagmahal lang naman ako. Punong-puno ng pahinanakit na pahayagan dito. Tsaka hindi niya mapigilan ang pagpatak na naman nang masagana na naman niyang luha. Napansin niyang tila natigilan si Leon. Tsaka ito tumalikot at walang sabi-sabing iniwan na lamang siya sa kondo. Siya naman ay umiyak ng umiyak habang tila walang lakas na nakahiga lamang sa sahig. Ilang araw pa lang siya sa piling Leon pero ganito na ang dinaranas niya. Ano pa kayang mas worst ang maranasan niya sa loob ng isang taon? Maya-maya narinig niya ang pagring ng kanyang phone. Bumangon siya at kinuha iyon sa mababaw ng sofa. Iniwan kasi niya iyon dun kanina bago siya bumaba. Napakunot noo siya na makita ang kanyang ate Adela ang tumatawag. Hindi siya makapag-decide kung sasagutin ba iyon o hindi. Nagbuntong hininga siya nang mamatay ang call. Ngunit tumunog yun ulit kahit napalitan niya na sagutin iyon. Damn you, Teresa. Itinatago mo ba sa akin si Leon, ha? Galit na wika ni Adela nang sagutin niya ang call nito. Sobrang lakas pa ng boses kaya sobrang sakit sa tenga. Hindi ko tinatago sa'yo si Leon, ate. Bakit hindi ba siya sa'yo tumatawag? Mahinahon pa rin niyang tanong dito. Tanga ka ba? O sadyang nagmamaang-maangan ka lang? Tatawag ba ako sa'yo kung tumawag siya sa akin? O kaya kumontak siya sa akin? Ingot ka talaga kahit kailan. Haliparot ka. Galit na wika nito. Ate naman, pwede namang hindi ka sumigaw Ang sakit sa tenga at saka hindi ko alam kung bakit siya tumatawag sa'yo pero di naman kasi kami nag-uusap dito. Wala kaming pakialamanan kaya wag akong kulitin mo. Mahinahon pa rin niyang sabi kahit parang gusto na niyang sumabog. Sus, haliparot ka girl. Kaya wag mong bibilugin ang ulo ko. Alam ko naman na kahit dyan nilalandi mo pa rin ang boyfriend ko. Malaman-laman ko lang talaga. Humanda ka sa akin. Galit na wika na naman ito. Naiyak na siya ng tuluyan kaya pinatay na lamang niya ang call kahit nagsasalita pa ito. Ang kanyang ate Adela na palagi niyang kakampi at sobrang mapagmahal ngayon ay galit na sa kanya at para mga payasang bawat binibitiwan nitong salita na tumutusok sa kanyang puso. Parang nais na lamang niyang mawala sa mundo. Alam naman niyang mali ang kanyang nagawa Nagmahal lang naman siya. Pinairal niya ang puso niya na hindi ang kanyang pag-iisip. Kaya ito ang kanyang kinahinatnan. Puro pasakit at pagdurusa.
Hanggang kailan kaya kayang tiisin ni Teresa ang tratong ginawa sa kanya ni Leon? Ano kaya magiging papel ni Raymond sa buhay ni Teresa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.